Alright, so good morning mga kanatik. Ayan, so lalabasan natin yung motor natin. And then, it's been a while nung pag-video nga tayo or nakapag-vlog tayo ng regarding sa motor natin. Kaya ngayon, sisimulan natin ulit ang pagbablog dito sa Honda Click or sa motor natin. Alright, so ang topic natin ngayon mga kanatik is paano nga ba mag-drive ng isang automatic na motor, no? Which is itong ating Honda Click. Yan. So yan siya. Siyang automatic na motor. So hindi siya semi-automatic at lalo hindi rin siya manual na motor, no? Alright. So syempre bago natin simulan, pasok muna natin intro natin. Alright, so yun na nga, no? Paano kung beginner ka sa pagdadrive ng motor? Pero at least meron kang knowledge sa pagbabike is makakatulong yun, no? Lalo na sa pagbabalance ng motor, no? Yan. So dito sa ating Honda Click, meron tayong panel, meron tayong key switch, lever, and then yung ating steering, no? Or yung ating handle. So dito meron tayong lock. Tapos meron tayo ditong sa seat, and then yung sa power. Yan. So for example yan, sinaksak ko yan. Wala pang power yan. Pag binuksan ko ng pangalawa, ibig sabihin yan yung sa seat yan. Pwede natin siyang buksan. And then yung next dyan is yung power nya, na pwede na nating i-start yung ating motor. Yan. So sa pag-i-start ng motor, dapat tandaan natin na nakataas yung ating side stand, or else di siya magi-start kahit na anong gawin natin. Yan. Pinipindot ko, naka side stand, hindi umaandar. Yan. So dapat nakatanggal yung ating side stand, and then sa pag-i-start, kailangan natin hawakan yung it's either left or right na lever para ma-start natin to, dahil hindi siya i-start ng basta-basta. Ayan, o. So try natin sa left. Yun. Try natin sa right. O yun. So hindi muna tayo masyado doon sa mga komplikado na dapat gawin sa pagdadrive, no? Sa basic lang muna tayo. So una is yung pag-i-start ng motor natin, and then yung mga function ng ng dapat nating pagpukusan. So itong lever natin sa kaliwa, ito yung preno sa likod natin. So napaka-importante niyan mga kanatik. And then itong lever sa kanan natin, yan yung preno natin sa harapan. So since combi brake itong Honda Click natin, once na nagbigay ka ng pressure dito sa likod na preno, is automatic nagbibigay din siya ng ilang porsyento dito sa ating harapan. Alright, so dito sa ating control, since hindi na siya stock, meron tayo ditong passing light, ayan. And then yung high beam, low beam na stock. And then meron din tayo ditong hazard, ayan. And then yung ating signal light, left and right. Busina. And then dito yung high beam, low beam na mini driving light ko. Napaka-importante nito para sa akin, especially pag gagabi. And then meron din tayo ditong back to stock na horn. Ayan. So dito kasi naka dual horn ako. Isang loud horn, isang stock horn. Ayan. Then itong isa naman is access ko din to sa high beam and low beam ko. So pareha siya, no? Isang isa high beam, yung isa low beam, yung isa combo. Yan.
high beam, low beam pagka sinwitch ko to. And then yung ating engine. Alright. So sa pag mamaneho, yan, so na-start na natin. Alam na natin yung ilang key function na dapat natin tandaan. Ang isang tandaan nyo na lang muna dito is yung ito, yung kilometer per hour natin, no? So kung hindi pa naman kayo expert, hindi nyo naman kailangan na magmabilis muna sa kalsada, no? So sa pagbibigay ng or para umikot yung ating gulong sa may likuran, kasi ano yan yung likod lang yung ano dyan, pinakaiikot, tapos tutulak nyo lang yung harap para umikot or umandar siya, no? Yan. So papasok na rin kasi tayo sa trabaho. Yan. Sabay lang natin itong pag-vlog ng ating paano mag-drive ng isang automatic na motor. So una dyan syempre presence of mind. Kailangan focus ka sa kalsada. Yan. Then hindi mo kailangan magbabilis muna. Kahit na 20 km per hour ka lang. Pero tayo lumalagpas tayo kasi nasa ano tayo kalsada tayo. Hindi mo kailangan magbabilis, kahit konting throttle lang ang or pagpiga ang gawin mo dun sa throttle is okay lang, as long makapag-balance ka. Ngayon pag hindi ka pa rin na totally makapag-balance, ako ang technique ko kasi noon, or yung turo ko dun sa kapatid ko, is wag niyang iaangat yung paa niya unless makapag-balance siya ng todo, no? So kumbaga nakalabas yung ating paa dun sa, or hindi pa nakatungtong yung paa natin sa footboard, unless may balance na natin ng mabuti yung katawan natin. Yan, sa pagdadrive. Then pagka ganitong hihinto, advance nyo na ng labas yung paa nyo. Tapos wag na kayong mag throttle. And then presence of mind lang lagi. Yan lang kailangan natin dyan. Wag kayong makakabahan or mararatel. Yan. Tulad nito, ano lang tayo, baga steady lang tayo sa 20 to 25 km per hour. Yan, so hindi ako lumalagpas sa 25. And then sa pagpiga ng throttle natin is dahan-dahan lang. Pagka nararamdaman mong nawawala na yung tunog ng motor, pwede mo siyang ibalik ng pa-forward yung throttle mo, and then tsaka mo pigain ng pababa ulit. And then hanggang sa masasanay ka na lang na binibilisan mo na paunti-unti yung pagdadrive mo, no? So medyo sa una talaga mahirap, especially pagka hindi ka talaga marunong magbike, ay napakahirap. Yung kapatid ko noon, hindi siya marunong magbike. Ayun, so hindi siya marunong magmotor, hindi rin siya marunong magbike. So tinuruan ko pa siya paano magbalance gamit yung e-bike namin dati. And then tsaka ko siya kapasakay ng motor nung kaya niya na mag-balance. Kasi balance talaga ang number one na kakailanganin natin dito. Balance, and then yung knowledge dun sa motor, no? Yan. So tulad nito, nakababa na yung aking pang-balance na paa. Ayan, nakuha ko na yung balance ko, inangat ko ulit. So hindi pa ako may piga. Pagka medyo mabagal na yung takbo at medyo nawawala na yung tunog ng motor, tsaka ako siya pinipiga yung throttle ulit. Ayan, medyo pa ano kasi incline yung kalsada natin ngayon. Ayan, medyo pataas, kaya kailangan talaga natin dito mag throttle, no? Para umikot yung gulong sa likod. Yan.
So walang connection sa mechanism yung gulong sa harapan. Kumbaga pang balance lang siya, tinutulak lang siya ng gulong natin sa likod. Sa pag signal light naman, ugaliin natin gumamit ng signal light, especially kahit di pa tayo ng linya o kaya yung o-overtake tayo. Yan, importante yan. Ito is basic knowledge lang naman, no, sa beginner. Pero ganun pa man, beginner ka man o hindi, isa sa mga importante is yung dapat kumpleto ka sa dokumento. Yan. Katulad ng driver's license o RCR ng ating motor. Yun. So dapat nakaano ka rin lagi. May protection ka din para sa sarili mo. Katulad ko na marunong na sa pagmumotor, di ko sasabihin expert ako sa pagmumotor, marunong lang. Yan. Dapat lagi pa rin akong naka-helmet once na aapak ako o gagamit ako ng motor. And then pagpapasok tulad nito, lagi akong naka-jacket and then naka-pants. Ito, yung sa akin naka-slacks ako ngayon eh. And then at the same time naka-closed shoes. Yan. So ako naka-crocs ako ngayon. Yan. Pero kung beginner ka, pwede kang gumamit ng mga tulad ng mga gloves, knee pad, and then yung sasigo din. Ayan, tawagin nila is motorcycle gear. So laging tatandaan, presence of mind lang lagi sa kalsada. Ayan. Unti-unti nyo namang ma-adapt ng katawan natin yung motor natin. Kusang magsisync yan, yung dalawang yan na kailangan niya ng kumaliwa, kailangan niya ng kumanan. Minsan automatic na yan talaga. Kasi pagka nawalan tayo ng balance at tataranta tayo, maaari tayong bumangga, makabangga, sumemplang. Yan. So yan ang pag-iingatan natin. Pasensya na, medyo malubak talaga dito sa dinadaanan kong to. Actually, ayoko na nga dumaan dito eh. So yun lang naman, no, mga kanatik. Kung meron man tayong iba pang maisip na may dagdag para sa part ng topic natin ngayon, is gagawa na lang tayo ng second part nito, no. Yan. Pero sa ngayon, yun lang muna yung may tuturo ko. Na kung di ka pa naman masyadong sanay, di mo kailangan mabilis. Tsaka huwag ka matataranta sa pagpiga ng throttle. Yan, number 1 yan. And then yung isang palang and then yung isa pa pala na lagi kong payo, yung preno. Yan ang buhay ng tao. Yan. So yung kamay ko dito sa kaliwa is laging nakaabang yung daliri ko dun sa preno, or laging nakasabit yung daliri ko sa preno, no. Not unlike dito sa may harapan, not unlike dito sa may kanan na nakapokus siya sa throttle. Pero yung dito sa kaliwa,
habang naka-support siya sa manibela natin is nakasabit yung dalawang daliri ko dun sa lever natin, which is yung preno natin sa likod, no? Ayan. So hanggang dito na lang mga kanatik. Hopefully kahit paano is nakatulong itong video vlog natin for today. So you know the drill. Please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload pa natin. Once again, ako ang inyong lingkod, Click Natik, signing off.